Sa mga coffee lovers dyan, eto para sa inyo itong video na to. Alam nyo ba na mayroon talagang health benefits ang pag-inom ng kape? Nako, share nyo na itong video na to sa mga kilala ninyong laging nagpapasabay ng kape. Pag-usapan natin yan. Ang kape ay isa sa mga most consumed beverages sa buong mundo. Sinasabi na katutulong ang kape sa pagbibigay ng focus at pagbo-boost ng energy levels ng mga umiinom nito. Kaya kung mapapansin ninyo, marami sa mga tao na huhumaling magtrabaho sa coffee shops hindi lamang dahil sa internet na mayroon ang mga establishments na ito, pero dahil din sa ino-order ng mga kape ng mga konsumidores. Stimulant kasi ang caffeine na mayroon sa kape. Nakakapag-increase ito ng energy levels. Pero alam nyo ba na wala naman talagang caffeine receptors ang katawan ng tao? Ang mayroon po tayo ay adenosine receptors at doon kumakapit ang caffeine kaya nabablock yung adenosine at nag-i-increase naman ng neurotransmitters na nagre-regulate ng energy levels. Tapos kasama pa ang dopamine kaya medyo nakaka-feel good talaga ang pag-inom ng kape. Link din po ang pag-inom ng kape sa lower risk ng type 2 diabetes. Pero bago kayo lumaklak ng 3-in-1 coffee ninyo, ang research na nagsasabi nito ay hindi tumutukoy sa paglalagay ng maraming asukal sa kape. Kape lamang talaga sinasabi at hindi kasama ang 3-in-1 at mga cream na inilalagay. Ito po ay maaaring dahil sa tumutulong ang mga antioxidants sa kape sa pagpapataas ng insulin sensitivity at pagre-regulate ng inflammation at metabolismo. Again hindi kasama dito ang pag-inom ng 3-in-1 at pagdadagdag ng maraming asukal sa kape. Common sense po ang magdidictate sa atin na kapag maraming asukal ang inilalagay natin sa kahit na anong kainin natin, pwede talaga magkaroon tayo ng diabetes. Sana malinaw ito bago pa man putaktihin ng mga pilosopo. Pangatlong benefit pwede pong sumuporta ito sa brain health. Although mixed pa ang results nito, may mga pag-aaral na nagsasabing maaaring makatulong ang pag-inom ng kape sa pagpiprevent ng mga neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Mayroon ding ilang mga pag-aaral na nagsasabing associated din daw ito sa mas mabababang risk ng pagkalimot, pero sa isang banda, meron ding nagsasabi naman na ang sobrang dami naman ng intake ng kape ay link sa anxiety at depression, kaya again, everything should be in moderation, in variety, and in balance. Isa pang health benefit ito, hindi pa ako tapos. Pwedeng makatulong sa weight management ng coffee dahil ang coffee ay pwede po mag-increase ng metabolic rate. At may pag-aaral na nagsasabing ang mga taong health conscious na madalas uminom ng kape ay mas more likely na mag-ehersisyo. So again, pwede po talagang makatulong yung kombinasyon ng mga yan sa pagpopromote ng weight management. Again, hindi lamang po dahil sa kape yan, pero dahil ang physical activity ay maaari pong malaki ang maitulong sa pagmamanage ng ating timbang. Again, ang pagmamanage ng timbang ay factor ng calories in o ang ating intake ng pagkain at ang calories out o yung pag-spend ng calories mo on any given day. Kapag mas marami yung calories in, mas tataba ka. Kapag mas marami naman ang iyong calories out, makatutulong po yan sa weight management. Panglima, alam nyo ba na pwede rin pong gamitin bilang enema ang coffee? Oo, labatiba. Ginagamit yan sa traditional and integrative medicine bilang cleansing at detoxification. Pwede yung makatulong to relieve constipation, increase energy levels at pagpapalakasin po ng immunity dahil sinasabi sa mga teorya na ang coffee kapag na-absorb sa hemorrhoidal blood vessels natin ay pwede makapag-stimulate ng produksyon ng glutathione sa liver. Ito ay ang sinasabi sa integrative medicine. Kung interesado kayo, pwede kayong magpakonsulta sa Sentro Holistiko. Pero bago matapos ang video na to, gusto ko lamang pong i-reiterate na ang sinasabi nating kape ay black coffee. Ito ang may mga totoong benefits, hindi yung 3-in-1 o 7-in-1 o kung ano pa mang in-1. At again, although mayroong health benefits ang sinasabi natin dito, hindi ito absolute para sa lahat. Bawat tao ay mayroong tolerance lamang pagdating dyan. Kaya hinay-hinay mga kapatid at huwag namang yan na lamang po ang inyong iinumin o lalaklakin araw-araw. Mayroon din akong ibang videos na nagdidiscuss naman ng potensyal na problema sa kape. Panoorin nyo rin po ang mga yan. Marami yan, kayo na po maghanap. I-type nyo lamang po sa search box ang coffee space Dr. Dex at kung ano-ano ng videos ko ang lalabas dyan. Pero maniwala lamang po kayo sa profile kung mayroong blue check yan At ayun, sana po ay nakatulong ito dahil ang gusto ko lamang talaga ay magbigay ng impormasyon tungkol sa inyong mga kalusugan. At sa huli, ano ta naman ang mangyari, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. So, the next episode, ingat!